pagbabanta niya, malamang sa malamang, ito yung mismong papako kay Sara Duterte. Yan o. Grave threats charge, strongest ground versus BP Sara, sabi dito sa report. Yung ebidensya mula mismo sa bibig niya. Diba? Authenticated ng National Bureau of Investigation of Impeachment, which accused Duterte of culpable violation of the 1987 Constitution by alleged hiring an assassin to kill the first couple and Romualdez. Speaking on Billionaire News Channel, Memo with Corina program, political analyst Froilan Calilo. Ito na yung pinapakalat nila. Poro, sabi nila, under Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Circular Number 828, any unauthorized printing or copying of Philippine banknotes regardless of color is strictly nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel, grave threats charge, strongest ground versus Vice President Sara Duterte. Actually, sinabi na to sa una pa lang na statement ng prosecution panel. Tinanong ng mainstream media kung ano yung pinakang malakas. Lahat man malakas, pero the strongest sa kaso ni Sara, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. And that could be the reason, mga kababayan, kung bakit siya yung inuna. Nasa Article 4 siya, pero siya yung inuna, mga kababayan, na pag-usapan. Ngayon, nasa day 3 na tayo. Ibigay ko muna sa inyo itong balita dito, mga kababayan, sa Billionaire News Channel. So dito pa lang sa pagbabanta niya, malamang sa malamang, ito yung mismong papako kay Sara Duterte. Yan o. Grave threats charge, strongest ground versus BP Sara, sabi dito sa report. Yung ebidensya mula mismo sa bibig niya. Diba? Authenticated ng National Bureau of Investigation. Yan yung naging presentation, mga kababayan, kahapon. Kaya introduction pa lang, opening statement pa lang, kinukontra na. May objection na agad si Atty. Narbasa. Sabi nga natin, buong mundo alam na yan. At walang pagsisisi si Sara. Di ba? Never niyang pinagsisihan yung pagbabanta. Inaffirm pa niya, kinonfirm niya talaga, yes, nangontrata na ako. Ang linaw-linaw, mga kababayan. Ayan o. I already asked. Kinonfirm niya. I already asked a person. Kinonfirm niya sa press con. Against 2-3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person. Yes. Do that. May kinontrata na siya, mga kababayan. Pero sabi ng reporter, pinasubo pa ng reporter, follow-up question pa. Pero may kinausap ka na? Yes, may kinausap ka na yung tao na papatay? Yes, Tapos, follow-up yun, mga kababayan. That was an interview na ginawa ni Sara, mga kababayan, after 1 month yata, or 2 months, or 3 months, nang gawin niya yung press con, online press con. You see? So wala siyang dinideny. Talagang kinonfirm niya, yes. Sabi dito sa balita, ito yung pinakang malakas, yung Article 4. Sabi dito, a political analyst on Wednesday said, the alleged grave threat made by Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Marcos, Lisa Marcos, and Representative former Speaker Martin Romualdez could serve as a strong ground for impeachment. Kahapon, the House prosecutors opened their case with a discussion on Article 4 of the Articles of Impeachment, which accused Duterte of culpable violation of the 1987 Constitution by alleged hiring an assassin to kill the first couple and Romualdez.
Speaking on Billionaire News Channel, Memo with Corina program, political analyst Froilan Calilong said he considered the said article as the strongest allegations against Duterte. Medyo malakas talaga itong grave threats because there's really a video, sabi po ni Calilong. Medyo malakas talaga itong grave threats because there really a video. Itong grave threats, masasabi natin kasi it is the fact na nandyan na siya mismo. Ito siguro, they just need to pounce on this, and maybe this could already be a very strong case for the prosecution. Kaya hirap mga kababayan ang defense. Puro objection, pinaulan na ng objection. Gustong i-mute yung mga ebidensya. Ang ibig sabihin, gusto nilang harangin. Walang maipresent sa mga ebidensya tulad ng video, authenticated video, mga kababayan. Kaya pati yung mga Xerox copy ng mga documents supporting the evidence na in-execute ng NBI agent, puro kinontra, sunod-sunod na objection. At sinabi pa na defense, it is inadmissible. Malinaw po yung ruling ng Supreme Court. May ruling na dyan yung Supreme Court. At dito mga kababayan, nakatuon yung propaganda ng mga DDS bloggers and supporters. At personal attacks now, ad hominem, ika nga mga kababayan, to the brilliant private prosecutor na si Attorney Ligutan. Target na ngayon mga kababayan ng mga personal attacks si Ligutan. Pinapalabas na lumabas yung sipon. O nang inatake nila si Representative Luistro dahil sa laway na namumuo dito. Ginawa ng memes. Mga kababayan, pinaya ng tono, pinakalat ng mga DDA trolls. Yan ang ginawa nila para doon matuon yung atensyon ng publiko sa laway imbes na sa ebidensya. Sa merito ng kaso, mga kababayan, sa lakas ng mga ebidensya, i-distract yung mga mamamayang Filipino. Gusto nilang dalhin ang usapan doon sa laway ni yung sumusubong bibig ni Luistro. Ngayon naman po, ang atake ngayon, yung sipon daw kasi sinisipon. Kasi siyempre doon sa loob ng Senado, napakalamig. Sa labas naman po, mainit ang panahon, di ba? Siyempre, normal, sisipunin ka at nag-ambon-ambon ngayon. Sinipon si Atty. Ligutan. So pumapahid-pahid siya ng ilong. Ayun, ginawa na naman po ng mga fake mga AI na mga pictures na tumutulo yung sipon. At bumanat na naman po si fake news peddler Jason Sa. Dating veteran journalist, ngayon fake news peddler na kasi naging DDS. Yun ang sinasabi niya. Sinend niya yung post ni Atty. Amando Berhil Ligutan. Sabi kasi ni Atty. Ligutan, and why am I trending online? Kasi sikat na sikat siya. Because of his brilliance. Na hindi makapurma si Atty. Narbasa, yung defense counsel ni Sara. Nagmukhang law student na lang. Sabi po ni Atty. Del Rosario, ngayon nag-post si Jason Sa. Yan ang post niya. Jason Sa, 4 hours ago. Attorney, kung hindi mo alam kung bakit nga ba, makabubuti sigurong itanong mo sa digital forensic expert kung may kaunti kang katangahan. Pangutanasab sa imong mga migo kung nagmaya ba sila sa imong pinagkalit mga panghambog ba. Kwan lang daw, Mando, suggestion lang siya ba? Kini-question niya, mga kababayan, tulad ng pag-question ng abogado ni Atty. Narbasa, doon sa mga dokumento, mga kababayan ng prosecution, yung witness na present, yung taga-NBI. So nagsulat po ng mga personal attack si Jason Sa, salita Bisaya. Ang sinasabing tumulo yung sipon ni Ligutan. Yung attorney ninyo napaihi. Si Atty. Sheila Sison, dahil sa tindi ng ng presentation po ni Atty. Ligutan, napatayo.
Pinapansin ni Atty. Ligutan. Bakit niya tumayo? Nag-walk out. Ito na yung pinapakalat nila. Poro, sabi nila, under Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Circular Number 828, any unauthorized printing or copying of Philippine banknotes regardless of color is strictly prohibited and punishable by 5 to 10 years in prison. Ang ibig sabihin nila, pwede pala niya ito. Yan o. Pwede pala to. Yes, salamat. Nasolbad na gyud pangbayad namin kuryente sa bagong Pilipinas. Pwede na ang photocopying pera. Ganon ang kanilang mindset. Ganon ang kanilang pagkaintindi. Ganon kababaw ang kanilang pagkaunawa. Puro bugo. Questionin ninyo yung Supreme Court kasi may rulings yung Supreme Court na yung photocopy mula sa original pwedeng gamitin. Basta authenticated, naintindihan ninyo. Questionin ninyo sa Supreme Court kung bakit ganon yung naging posisyon sinabi ni Atty. Ligutan. Pwede niya yan kasi may Supreme Court rulings na pinalabas. Sinupalpal sila nito nga, voice of millennials. Ignorance of the law excuses no one. Ito na naman ang mga DDS na kulang sa reading comprehension, pilit na tinitwist yung sinabi ni Atty. Ligutan na ang photocopy daw ay considered original na ngayon. Fact check muna tayo, totoo naman yon, pero strictly para lang sa rules on evidence sa loob ng korte, hindi para sa pera. May actual Supreme Court ruling na dinala na pwedeng tanggaping ebidensya ang photocopy kapag walang duda sa authenticity nito. Ang lala ng logic nitong mga DDS, inihambing ba naman agad ang court evidence sa pag-print ng totoong pera? Literal na comparing apples to oranges, sobrang magkaiba ang rules ng korte sa batas ng pambansang salapi natin. Dito mo makikita kung gaano ka-dangerous ang misinformation ngayon dahil sa clout at maling propaganda na i-instigate ang mga tao na gumawa ng seryosong krimen nang hindi nila namamalayan. Iniisip kasi nila na legally justified sila. Friendly reminder lang po sa mga nagmamagaling under Bangko Sentral ng Pilipinas Circular Number 828-809, ang kahit anong unauthorized copying, printing o pag-reproduce ng Philippine banknotes colored man yan o black and white ay strictly prohibited at pwedeng ikulong ng 5 hanggang 10 taon. Kaya please huwag kayong magpabiktima sa mga members at influencers na nagmamarunong sa batas dahil mari po kayong makulong. Ganon sila katindi, mga kababayan, mag-twist ng katotohanan. Magsasite sila ng konting fact, pagkatapos pipilipiti nila at ibibrainwash kayo. Kaya kung magpapauto kayo, peligroso, mapapahama kayo, makukulong kayo dahil sa kanilang mga pinapakalat na mga misinformation, disinformation, fake news. Diyan magaling po si Jason Sa. Diyan magaling, kaya po nakulong siya. Nakalabas on bail na cyber libel po. Pinaila ng cyber libel sa pagpapakalat ng fake news. Walang kadala-dala. Kasi nga po, mga kababayan, nanginginig na ang kampo ni Sara Duterte. Si Sara mismo. And in fact, ngayon, ang latest mga kababayan, ipapasubpena siya para mag-testify. House prosecutors may subpena VP Sara Duterte to testify in impeachment trial. Yan papasubpena siya. I can confirm, sabi po ni Lawrence Defensor, isa sa House prosecutor, that we will call or subpena the Vice President. Kung ayaw niya mag-attend, ipapasubpena pa rin siya, mga kababayan. Ibig sabihin yan, iniwiwib niya yung right na i-defend yung kanyang sarili. Tulad ng ginawa sa Congress, mga kababayan. Ito pa yung mga development ng balita. Ex-NBI Chief Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yan in relation sa pagbabanta, sedition, inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte kaugnay ng kanyang mga naging pahayag noon. So handang tumistigo siya yung grave threats ni Sara laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O you see? Kaya drama lang po, optics lang po ni Sara yung mga
pasiklab niya kahapon na nagpa-press-con, nag-quote man lang ng invectus na minimorize niya. In this bloodbath, in bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Reaction ni House Prosecution spokesperson, Representative Alonto Adjong. What we notice is that yung propensity of using words that are morbid, that are gory, di ba? Bloodbath, bloody, unbowed. Sabi naman po ni House Prosecution Panel spokesperson Rinico, the public is not interested in the status update. Kung mayroon mang biktima dito sa sitwasyong ito, ito ay yung mamamayan. At sabi po mga kababayan ni House Prosecutor Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, i-replay ko po. Ito muna yung statement na nagpa-press con siya pero napaka-iksi ng sinabi niya at ayaw matanong. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Welcome to the bloodbath, Madam Mr. Vice Ridon. President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Actually, maganda nga yung statement ng pangalawang Pangulo eh. It is very apt for the presentation of evidence today because today is the threats day. Presentation of evidence kung saan ho pinagbantaang patayin, i-assassinate ng pangalawang Pangulo ang Pangulo ng Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo pong pahayag, Madam Vice President. Makakatagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo at may batayan yung po Napasama pa, nadagdagan. on threats against the President. Paano makakadagdag yung statement niya kanina? Ano ibig sabihin? Talagang guguan yung kamay. Hindi ba? Talagang yung pong bloodlust ng ating pong pangalang Pangulo, not just against the President, but in this entirety. Bloody daw siya. Ibig sabihin, duguan yung kanyang kamay. Napasama pa. Dahil sa kayabangan, I'll be blooded but unbowed. Ibig sabihin, hindi siya susurrender. Pinanindigan niya yung kanyang pananakot, yung kanyang pagbabanta. Yun ang ibig sabihin yun, mga kababayan. Pero sabi ni Terry Ridon, hindi man na niya pwedeng mag-bloodbath through proxy or proxies. Na yung mga abogado lang, yung nagtutunggalian mga kababayan doon sa Senate impeachment trial. Kung gusto niya ng bloodbath, siya mismo ay dapat yung nandun para mag-bloodbath. Hindi yung bloodbath pagkatapos siya iiwas. Hindi niya through proxies. Humarap ka para may bloodbath. Mangyari yung bloodbath na sinasabi mo. Di ba? Kaya pinapasumpena na siya mga kababayan para siya mismo ma-cross-examine ng prosecution. Ganon po yon. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Abangan natin maya-maya yung pagpapatuloy day 3 ng impeachment trial. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.